Abril 2012. Ang maalinsangang hangin sa Dasmariñas Village, Makati ay may dalang makapal na alikabok mula sa ginigibang mansyon. Ang init ng tanghali ay tila nakakasulasok, sumasabay sa ingay ng mga pison at paguho ng semento. Isa itong lumang bahay na matagal nang inabandona, naiwan sa limot ng panahon kasama ng isang malagim na lihim. Wala nang nakatira rito sa loob ng 2 taon, at ngayon, papalitan na ito ng isang makabagong gusali. Si Mang Carding, isang matandang trabahador na sanay na sa mabibigat na gawain, ay pinupunasan ang tumatagakta na pawis sa kanyang noo. Gamit ang isang malaking maso, sinimulan niyang pukpukin ang isang lumang aparador na yari sa matigas na kahoy ng nara na tila nakabaon na sa mismong pader ng dating aklatan sa ikalawang palapag. Matibay ang pagkakagawa nito, ngunit sa ikaapat na malakas na pagampas, tuluyan nang nabiyak ang makapal na kahoy. Kasabay ng pakasira ng aparador, may isang puwang na nabuksan sa likuran nito, isang tagong espasyo na hindi basta-basta mapapansin. Mula roon, isang bagay ang nahulog sa sahig, isang lumang kuwaderno. Binalot na ito ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, tanda ng mahabang panahong walang nakakaalam sa presensya nito. Kahit puno nga alikabok, pinulot ito ni Mang Carding. Nang buklatin niya ang mga naninilaw na pahina, tumambat ang mahahabang listahan ng mga pangalan at halaga ng pera na isinulat ng madiin gamit ang itim na tinta. Pautang. Nabalitaan niya noon na ang dating may-aring bahay ay isang mayamang nagpapautang. Ngunit ang nagpatigil sa pahinga ng matanda ay ang huling pahina bago ang mga sadyang pinunit na bahagi. Nakasulat doon sa pulang tinta na tila isinulat ng isang taong nanggagalay sa galit, ang pangalan ng mismong panganay na anak ng may-ari ng bahay. Mateo Reyes, utang 48 milyong piso, kasama ang interes. Hindi ko na ito palalagpasin. Korte ang kahaharapin mo sa katapusan ng buwan. 13 taon. 13 taon nang natutulog ang kasong ito sa makabinet ng pulisya, itinuring na isang misteryong hindi na kailanman malulutas. At sa isang iglap, isang lumang kuwadernong itinago ng panahon ang muling bubuhay sa mga multo na karaan. Ngunit upang maintindihan ang bigat ng natuklasang ito, kailangan nating bumalik sa pinakmulan ng lahat. Nobyembre 23, 1999. Alas 8:30 ng umaga nang mabasag ang malamig na katahimikan sa loob ng presinto ng pulisya sa Makati. Isang nanginginig at basag na boses ang narinig sa kabilang linya ng telepono. Ang tatay ko, nakahandusay siya, napakaraming dugo, parang awa niyo na, tulungan niyo kami. Ang boses ay kay Miguel Reyes, 31 taong gulang, ang pangalawang anak ng kinatatakutang negosyante at financier na si Don Tomas Reyes. Nang dumating si Detective Santos sa malaking mansyon pasado alas 9 ng umaga, bumungad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya bilang investigador. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, puno na amoy ng kalawang at pinatuyong dugo na nanunuot sa ilong. Sa gitna ng malawa na aklatan sa ikalawang palapag, nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Don Tomas, 68 taong gulang. Ang kanyang ulo ay dumanas ng matinding pinsala. Ayon sa unang pagsusuri, basak ang likurang bahagi ng bungo nito. Naktamo ng malalakas na hampas mula sa isang matigas na bagay. Isang bakay na hindi matakpuan sa loob na kwarto o kahit saan man sa palihit na mansyon. Ang buong kwarto ay tila dinaanan ngang ipo-ipo. May mga papeles na nakalat sa sahig, mga librong bumaksak mula sa estante, at isang basak na picture frame kung saan nakangiti ang pamilya nung buo pa sila. Ngunit habang sinusuri ni Detective Santos ang paligid, may isang malaking detalye na hindi nagtugma sa teorya ng pagnanakaw. Ang malaking kahadiyero sa sulok ng kwarto ay nakabukas ng maluwang. Sa loob nito, naroon pa rin ang patong-patong ng mga nakabikis na 1,000 piso. Hindi ginalaw,
Wala ni isang kusing na nawala. Ang mamahaling relo, gintong singsing, at iba pang alahas ay nakalat lamang sa ibabawng mesa. Kumikinang na tila tinatawanan ang mga investigador. Hindi ito simpleng pagnanakaw, bulong ni Santos sa kanyang kasamahan. Kung hindi pra ang pakay ngang pumatay, ano ang motibo niya para tapusin ang buhay ngang isang matanda sa ganito karahas na paraan? Lumuhod si Detective Santos at pinulot ang ilang dokumento sa sahig. Karamihan ay matalaan ng utang. Nakita niya ang isang kwaderno sa ilalim ng upuan. Napansin niya kaagad ang magaspang na gilid ng ilang pahina. May sadyang pumunit sa maito kung sino man ang pumatay. Kinuha niya ang partikular na pahina na posibleng naglalaman ng kanyang pangalan at utang. Ngunit bakit hindi na lang dinala ang buong kwaderno? Bakit kailangang punitin pa? Bumaba si Santos patungo sa sala ng mansyon. Doon, nakaupo si Miguel. Namumutla, nakatulala sa kawalan, at paminsan-minsan ay nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa sahig. Miguel, kailangan kong malaman ang eksaktong nangyari ngayong umaga, malumanay ngunit mariing tanong ng investigador. Huminga ng malalim ang binata, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang labi. Papasok na sana ako sa opisina. Ugali ko nang dumaan dito para bisitahin si Papa. Nang dumating ako, napansin kong hindi nakalok ang pinto sa ibaba. Tinawag ko siya ilang beses, pero walang sumasagot. Umakyat ako sa aklatan. Nahinto siya, kinagat ang ibabang labi, at tuluyang tumulo ang ngaluha. Nakita ko na lang siyang nakahandusay. Nilapitan ko siya. Niyukyok ko ang mga balikat niya, pero nang makita ko ang mga kamay ko, puno ng dugo. Maiging pinag-aralan ni Santos ang bawat reaksyon ng binata. Eyon sa investigasyon, mag-isa siyang namumuhay at walang kasama sa kondo noong madaling araw na iyon ang tinatayang oras ng pagkamatay ng biktima sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Wala siyang matibay na alibi. Ngunit tahimik ang buhay ni Miguel. May magandang trabaho at walang kilalang malaking alitan sa kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang panganay na anak, si Mateo. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng mas matinding tensyon sa hangin. Madilim ang ilalim ng kanyang nga mata, bakas ang matinding puyat at pagod na tila ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Magulo ang kanyang buhok at mabilis ang kanyang pahinga. Bago pa man makapagsalita si Mateo, inilabas ni Detective Santos ang isang maliit na patnang papel na nakuha niya sa tabi ng telepono ni Don Tomas sa itaas. May nakasulat doon sa sariling sulat kamay ngang matanda. Kakausapin ko si Mateo bukas ng umaga. Ito na ang huling pagkakataon. Kausap mo ba ang iyong ama kagabi, Mateo? Tanong ni Santos. Ang mamata ay nakatitik ng diretso at tumatagos sa kaluluwa ng panganay. Lumunok ng malalim si Mateo. Umiwas siyang tingin kay Santos at pasimpleng sumulyap sa kanyang kapatid na si Miguel. Opo, mga alas 10 po gabi. At ano ang pinag-usapan ninyo para masabing iyon na ang huling pagkakataon? Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay naging mas mabigat pa kaysa sa bangkay na kasalukuyang sinusuri sa itaas. Alam ni Santos na may itinatago ang panganay na anak, ang utang na hindi mabayaran, ang posibleng banta ng sariling ama. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, isang batang pulis ang mabilis na bumaba mula sa ikalawang palapag. Hawak ang isang dugwang piraso ng papel na nakuha sa ilalim ng sofa sa aklatan. Hindi ito napansin kanina. Nakasulat doon, gamit ang ibang sulat kamay, kung hindi mo ako mapapatawad, mas mabuting matapos na ang lahat. Sino ang sumulat ang nakakakilabot na mensaheng ito sa mismong gabi ang pagpatay? At bakit ang mga mata ng tahimik na si Miguel ay tila may mapanganib na aninong hindi may paliwanag habang palihim na nakatingin sa panginginig ng kanyang nakatatandang kapatid? Ang malamig na hangin mula sa lumang aircon ng presinto ay tila tumatagos hanggang sa buto,
Ngunit para kay Mateo, ang panganay na anak ni Don Tomas, ang lamig ay nanggagaling sa matinding takot na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakaupo siya sa harap ng isang kupasing masangbakal. Ang ilaw sa itaas ay kumukurap-kurap, nagbibigay nga managlalarong anino sa kanyang namumutlang mukha. Sa tapat niya ay si Detective Santos, tahimik, hindi kumukurap at binabasa ang bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa ng binata. Sabihin mo sa akin ang totoo, Mateo. Huwag na nating paikot-ikutin pa. Ano ang nangyari kagabi? Ang boses ni Santos ay mababa. Walang bahid ng galit, ngunit may bigat na dumadagan sa dibdib ngang sinumang makakarinig. Napalunok si Mateo. Tuyot ang kanyang lalamunan. Sinabi ko na sa inyo kanina, nag-usap kami ni Papa. Pinapunta niya ako roon para pag-usapan ang utang ko. 48 milyong piso. Hindi iyon maliit na halaga. Putol ni Santos. Inilapag niya sa mesa ang isang kopya ng kuwadernong nakuha nila sa crime scene ang pahinang naisalba bago punitin ang iba. Ipapakulong ka ng sarili mong ama, mawawala ang lahat sa iyo. Ang bahay mo, ang negosyo mo, ang reputasyon mo, isang malaking motibo para tapusin ang buhay ng isang taong sumisira sa iyo. Nandinikang magakamay ni Mateo. Ikinuyom niya ito at sa pilitang ibinabasa kanyang magahita upang itago ang panghihina. Matigas ang puso ni Papa pagdating sa pera. Kahit dugo at laman niya ako, negosyo pa rin ang tingin niya sa akin. Nagmakaawa ako kagabi. Lumuhod ako sa harapan niya habang nakaupo siya sa kanyang silya. Sinabi kong bigyan pa ako ng isang buwan dahil palubok na ang kumpanya ko, pero tinawanan lang niya ako. Sabi niya, panagutan ko ang mapagkakamali ko. Wala siyang pakialam kung masira ang buhay ko. Kaya mo ba siya pinatay dahil wala ka ng ibang matakbuhan at itinaboy ka niya na parang aso? Hindi, napasigaw si Mateo. Nanlalaki ang kanyang mata, namumula ang buong mukha sa pinahalong galit at desperasyon. Wala akong ginawang masama sa kanya. Umalis akong bahay bago maghating gabi. Buhay siya nang iwan ko siya sa aklatan. Umiyak ako habang nakmamaneho pauwi. Bumuntong hininga si Santos. Mabagal niyang inilabas ang isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang piraso ng papel na may bahid ng tuyong dugo. Ang mensaheng nakuha nila sa ilalim ng sofa ng biktima. Iniharap niya ito kay Mateo. Kung gayon, kaninong sulat kamay ito? Kung hindi mo ako mapapatawad, mas mabuting matapos na ang lahat. Sinasabi mo bang hindi ikaw ang sumulat nito? Sinasabi mo bang si Miguel ang humihingi ng tawad? Natigilan si Mateo. Tinitigan niya ang papel na tila ba isa itong makamandag na ahas na handang tumukla anumang oras. Kumunot ang kanyang at ang kanyang galit ay napalitan ng tunay na pagkalito. Hindi akin iyan. At sigurado akong hindi rin kay Miguel iyan. Kilala ko ang sulat ng kapatid ko. Iba ang kumpas ng kamay niya. Kung hindi kay Mateo at hindi kay Miguel, kanino? May ibang tao ba sa loob ng mansyon ng gabing iyon? Bago pa man makasagot si Mateo, bumukas ang pinto ng interrogation room. Isang pulis ang sumanyas kay Santos. Dumating na ang ikatlong anak ni Don Tomas, ang kaisa-isang babae sa magkakapatid, si Elena. Kasama nito ang kanyang asawang doktor. Lumabas si Santos at sinalubong si Elena sa pasilyo. Namamaga ang mga matang babae, bakas ang matinding pagiyak. Amoy alkohol ng ospital ang asawa nitong nakapulupot ang braso sa kanyang balikat. Halatang galing pa sa duty. Niyakap ng mahigpit ni Elena si Miguel na kanina pa nakaupo sa labas. Nakatungo at walang imik. Detective, basag ang boses ni Elena nang harapin niya ang investigador. Sino ang gagawa nito sa papa ko? O matigas siyang tao, pero wala siyang kaway na abot sa ganitong karahasan. Iyon ang pilit naming inaalam, Mrs.
Maaari ko bang malaman kung nasaan kayo kagabi sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw? Nasa ospital kami ng asawa ko. May emergency operation siya at naghintay ako sa kanyang opisina buong gabi hanggang kaninang umaga. Maraming nurse at guwardiya ang pwedeng magpatunay niyan. Walang alinlangan ang sagot ni Elena. Matibay ang kanyang alibi. May nabanggit ba ang inyong ama tungkol sa anumang banta sa kanyang buhay nitong nga nakaraang araw? O kaya ay may napansin ba kayong kakaiba sa kilos ng inyong makapatid? Umiling si Elena, ngunit may pag-alinlangang dumaan sa kanyang mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Pinipigilan ang pagikbi bago sumulyap kay Miguel at sa nakasarang pinto kung saan naroon si Mateo. Wala siyang nabanggit na banta. Pero, nag-alala ako para kay Kuya Mateo. Nitong nga nakaraang linggo, madalas silang magaway ni Papa at kagabi. Ano ang nangyari kagabi, Elena? Hinihingi ko ang buong katotohanan. Tumawag sa akin si Kuya Mateo bandang alas 11 gabi. Lasing na lasing siya. Umiyak. Sabi niya, kinuha na ni Papa ang lahat sa kanya. At kung hindi daw niya mapipigilan si Papa, mas mabuti pang mamatay na lang siya. O tapusin na ang pinagmumulan nege problema. Sobrang nagalala ako kaya tinawagan ko agad si Miguel para puntahan siya sa mansyon at awatin sila. Dahan-dahang napalingon si Santos kay Miguel. Ang tahimik na kapatid ay nanatiling nakayuko, pinaglalaruan ang mga kuko. Tila walang naririnig. Miguel, tawag ni Santos, sadyang pinalakas ang boses para marining lahat sa pasilyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na tinawagan ka ng ate mo kagabi para puntahan ang kuya mo sa bahay ng inyong ama? Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang mamong mukha nito na puno ng kalungkutan kaninang umaga ay biglang napalitan ng isang malamig, halos blankong ekspresyon. Dahil hindi ko siya pinuntahan, sinubukan ko siyang tawagan. Pero nakapatay ang telepono niya. Buong gabi akong nasa tsondo ko, natutulog. Hindi ko na inisip na may masamang mangyayari. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Santos ang pagtayo ng kanyang nga balahibo. Ang nga mata ni Miguel ay kalmado, sobrang kalmado para sa isang taong kakakita. Lang sa duguang bangkay ng kanyang ama ilang oras ang nakalipas. Alam ng investigador na may pilit pinagtatakpan ang magkapatid o may pilit silang ibinabaon sa limot ng isa't isa. Kinaumagahan ng sumunod na araw, binalikan ni Santos at ng forensic team ang mansyon. Kailangan nilang hanapin ang pinakamahalagang piraso ng puzzle, ang murder weapon. Ayon sa autopsy, ang basak sa bungo ni Don Tomas ay hugis bilog, gawa sa matigas at mabigat na metal at naihampas ng paulit-ulit ng may matinding galit. Habang pinagmamasdan ni Santos ang duguang karpet sa aklatan, napansin niya ang isang mamahaling lalagyan ng golf club na nakasandal sa gilid ng malaking estante ng libro. Agad niya itong nilapitan. Kumpleto ang set, makikinis at halatang inaalagaan. Ngunit nang bilangin niya ang nga ito, may isang puwang. Nawawala ang number 9 iron, isang bakal na may bigat at hugis na perpektong tutugma sa sugat sa ulong matanda. Habang inisa-isa nam nga pulis ang bawat sulok ng malawat na hardin upang hanapin ang nawawalang bakal, tumunog ang radyo ni Santos. Tawag mula sa pinuno ng investigasyon sa headquarters. Nakuha na nila ang logbook ng security guard mula sa main gate ng eksklusibong subdivision. Detective, may malaking butas sa mga pahayag ng makapatid. Bungat ng boses sa kabilang linya, halatang nagmamadali. Ano ang nakuha niyo? Si Mateo Reyes, lumabas ng subdivision sakay ng kanyang kotse alas 12:30 ng madaling araw. Tugma iyon sa sinabi niyang umalis siya bago maghating gabi, pero bago siya lumabas. Eksaktong alas 11:30 may pumasok na sasakyan, nakapangalan at nakapirma sa logbook and driver, si Miguel Reyes, at ang pinaka-nakakapanindig balahibo, Detective,
lumabas ang sasakyan ni Miguel ng alas 4 ng madaling araw. Naroon siya nang mangyari ang patayan. Natihilan si Santos. Tila uminto ang pag-ikot mundo sa paligid niya. Kung ganun, naroon si Miguel. Nagsinunggaling ito na natulog lang siya sa kondo. At ang mas malala, naktakpo ang magkapatid sa loob ng mansyon bago umalis si Mateo. Nag-alap ang isip, mabilis na pinaandar ni Santos ang kanyang sasakyan pabalik sa presinto. Pagdating niya sa pasilyo, isang nakakabinging komosyon ang bumungat sa kanya. Sa loob ng interrogation room, nakwawala si Mateo. Dalawang malalaking pulis ang pilit na pumipigil sa kanya habang nakpupumiglas siya. Dinuduro ang kanyang kapatid na si Miguel na nakatayo lang malapit sa pinto. Walang takot si Miguel, tahimik at nakatingin lamang sa nagaalburotong panganay. Sabihin mo sa kanila ang totoo, sigaw ni Mateo. Umaalingaw-ngaw ang kanyang namamaos at galit na boses sa buong istasyon. Sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa mo kay Papa pagkaalis ko. Sabihin mo sa kanila kung saan mo itinago ang golf club para maparusahan ka na. Lahat na ang pulis sa paligid ay napatigil. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Santos. Tinitigan niya si Mateo na patuloy sa pagiyak at pagsigaw. Paano nalaman ni Mateo ang tungkol sa golf club bilang sandata? Kung ayon sa kanyang sariling pahayag, umalis siya ng bahay ng buhay pa ang kanilang ama at paanong sa gitna ng matinding paratang na ito, unti-unting sumilay ang isang napakanipis ngunit nakapangingilabot na ngiti sa mga labi ni Miguel. Ang matalim na salitang iyon ay tila isang balang tumagos sa makapal na katahimikan ng presinto. Tumigil sa paghinga ang lahat ng pulis na nakapaligid. Nanlaki ang mamata ni Detective Santos, tila na kuryente sa kanyang kinatatayuan. Paano nalaman ni Mateo na golf club ang ginamit na sandata? Sa lahat ng pahaya na inilabas ng pulisya sa media at maging sa pamilya, kailanman ay hindi nila binanggit kung anong uri ngang bagay ang pumaslang kay Don Tomas. Ang tanging alam ngang publiko ay isang matigas na bagay ang pumalo sa ulo ng biktima. Dahan-dahang binitawan ni Mateo ang pagkakakawelyo niya sa kanyang kapatid. Nanginig ang buo niyang katawan nang mapagtanto niya ang malagim na pagkakamaling lumabas sa kanyang sariling bibig. Napatingin siya sa paligid sa magamatang nakapako sa kanya, puno ne pagdududa at akusasyon. Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Miguel. Ang manipis nitong ngiti kanina ay napalitan ng isang malungkot at mapagkunwaring ekspresyon ng isang kapatid na nasasaktan. Hinawakan ni Santos si Mateo sa braso at kinalatkad pabalik sa loob ng madilim na interrogation room. Ibinaksak niya ang binata sa upuang bakal. Magsalita ka, Mateo. At sa pagkakataong ito, gusto kong katotohanan. Bakchin-chintru, alam na golf club ang ipinalo sa ulong iyong ama. Ang boses ni Santos ay umalingaw-ngaw, nagbabanta at walang puwang para sa kasinungalingan. Napasabunot si Mateo sa kanyang sariling buhok. Umiyak siya ng marahas. Ang mga luha ay nag-iwan ng basa sa kanyang maruming damit. Wala na siyang kawala. Gumuho na ang pader ng kanyang palusot. Nandun ako. Basag at humihikbing pagamin ni Mateo. Bumalik ako sa mansyon, alas 3 ng madaling araw. Ikinwento ni Mateo ang pinakatinatagong kaganapan ng gabing iyon. Matapos siyang umalis ng alas 12:30, nagtungo siya sa isang bar at nagpakalasing. Ngunit hindi siya pinatahimik ng kanyang konsensya at ng matinding takot sa pagkakakulong. Nagpasya siyang bumalik upang muling magmakaawa sa kanyang ama. Nang makarating siya sa tapat ng aklatan, nakarinig siya ng malakas na pagtatalo. Sumilip siya mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Miguel na nakaluhod sa harap ng kanilang ama. Nagmamakaawa si Miguel, hindi para sa sarili kundi para kay Mateo. Hinihiling nito na huwag ituloy ng matanda ang pagsampang ng kaso laban sa panganay, ngunit nanatiling bato ang puso ni Don Tomas.
Sinigawan nito si Miguel, sinabing wala siyang pakialam kung mabulok sa kulungan si Mateo dahil kailangan nitong matutong makbayad ng sariling utang. Sa sobrang galit ngang matanda, sinampal nito ng malakas si Miguel. Nakita ko kung paano nakbago ang mukha ni Miguel. Patuloy ni Mateo, nanginginig ang boses habang inaalala ang karumal-dumal na eksena. Bumangon siya, parang nawala sa sarili. Kumuha siya ng golf club mula sa bag sa gilid at bago pa ako makapasok para awatin siya, hinampas niya si Papa. Hindi lang minsan, paulit-ulit. Rinig na rinig ko ang pagbasa ng buto nang pumasok ako, duguan na ang buong sahig. Nabitawan ni Miguel ang bakal at napaluhot na lang. Kumunot ang Noni Santos. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo siya isinumbong agad? Bakit kayo nagsinungaling? Tumingala si Mateo. Ang mata ay puno nepait dahil binaliktad niya ang sitwasyon. Nang magkamalay siya sa ginawa niya, sinabi niyang ako ang ituturo niyang pumatay. Ako ang may motibo. Ako ang may utang na 48 milyon. Wala akong alibi. Sino ang paniniwalaan niyo? Ang panganay na baon sa utang at malapit ng makulong o ang tahimik na pangalawang anak na may malinis na rekord, tinakot niya ako. Sabi niya, kung tutulungan ko siyang iligpit ang ebidensya at palabasing magnanakaw ang pumasok, babayaran niya ang utang ko gamit ang mamanahin niya, isang kasunduang tinatakan ng dugo. Agad na pinuntahan ni Santos si Miguel sa kabilang kwarto upang kunin ang panik nito. Inilapa ng investigador ang pahaya ni Mateo sa mesa, ngunit sa halip na matakot, marahang umiling si Miguel, tila naawa sa kanyang kuya. Kasinungalingan, mahinahong sagot ni Miguel. Ginagawa niya ang lahat para isalba ang sarili niya, detective. Totoong nandun ako. Totoong nagmakaawa ako kay Papa para sa kanya. Pero nang umalis ako ng alas 4, buhay pa si Papa. Si Mateo ang naiwan doon. Siguro nang hindi niya makuha ang gusto niya, tinulak niya si Papa. Tumama siguro ang ulo sa matigas na bagay. Desperado na ang kapatid ko, kaya niya akong idawit. Napasandal si Santos sa kanyang upuan. Hinihilot ang sumasakit na sentido. Dalawang magkapatid. Dalawang magkaibang kwento. Parehong itinuturo ang isa't isa. Ang nakapanlulumo, parehong perpekto ang kanilang mga palusot upang sirain ang kredibilidad ng isa't isa sa korte. Walang nakuhang malinaw na fingerprint sa aklatan dahil sinadya itong burahin. At ang natitirang mga marka ay naghalo-halo na bago pa dumating ang mga pulis. Hindi natakpuan ang nawawalang golf club kahit pa sinuyot ng mga autoridad ang ilok na itinuro ni Mateo. Wala ring paraan upang matukoy kung sino sa dalawa ang may hawak ng sandata ng gabing iyon dahil sa limitasyon ng teknolohiya noong taong 1999. Dumaan ang nga linggo, naging buwan. Ang piskalya ay tumangging magsampa ng kaso dahil sa kakulangan ng matibay na pisikal na ebidensya. Hindi pwedeng ikulong ang dalawa at hindi rin pwedeng pumili lang ng isa base lamang sa salita laban sa salita. Isang maulan na hapon, pinanood ni Detective Santos ang paglabas ng magkapatid sa presinto, Malaya. Ngunit alam niya, nararamdaman ng kanyang buong pagkatao na isa sa dalawang lalaking iyon ay may bahid ng dugongang sarili nilang ama. Unti-unting ibinaon ng panahon ng kaso, nakalimutan ng media, naging isang maalikabok na folder sa ilalim ng kabinet. Hanggang sa dumating ang Abril 2012, ang maalikabok na kwaderno na natakpuan ni Mang Carding sa Ginibang Mansion ay kasalukuyang nakapatong sa malinis na mesa ng isang matandang investigador. Si Detective Santos, na ngayon ay malapit ng magretiro, ay pinagmamasda ng nakasulat sa pulang tinta. 48 milyong piso. Iyon ang totoong utang ni Mateo. Ngunit ayon sa lumang tala ng korte nung hinati ang yaman ni Don Tomas noong taong 2000, 20 milyong piso lamang ang nakuha ng bawat anak bilang pamana. Kinuha ni Santos ang telepono at inutusan ang isang bata niyang tauhan.
Halungkatin mo ang bank records ni Mateo Reyes mula taong 2000 hanggang 2001. Gusto kong malaman kung paano niya nabayaran ang natitirang 28 milyong utang niya. Kinabukasan, isang dokumento ang iniabot kay Santos. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasaad doon. Isang malaking halaga ang inilipat sa bank account ni Mateo mula sa isang pribadong account noong Disyembre 2000. Galing ang pera kay Miguel. Kung si Mateo ang pumatay, bakit ibibigay ni Miguel ang halos buong pamana niya sa kanyang kapatid? O ito ba ang patunay sa kabayaran ng pananahimik na sinasabi ni Mateo noon? Subalit, nang balikan nila ang mga tawag sa telepono noong madaling araw ng Nobyembre 23, 1999 gamit ang makabagong teknolohiya ng 2012. Na kayang bumuhay sa mga lumang digital na record, may natuklasan silang isang detalyeng mas nakakakilabot. Eksaktong alas 4:30 ng madaling araw, nangyari ang isang tawag na nabura sa unang investigasyon. Hindi mula kay Mateo papunta kay Miguel, at hindi rin mula kay Miguel papunta kay Mateo. May tinawagan silang 3 tao ng gabing mamatay ang kanilang ama. Sino ang taong ito at anong madilim na bahagi ng kaso ang nakatago sa kanyang pananahimik sa loob ng 13 taon? Ang tunok ng lumang printer sa opisina ni Detective Santos ay tila pagpunit ng makapal na tela sa gitna ng tahimik na gabi. Isa-isang iniluwa ng makina na magapahina ng bank records at telephone logs na 13 taon nang nakabaon sa digital na sinapupunan ng mga kumpanya ng telekomunikasyon. Kinuha ito ng matandang investigador. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa halu-halong pagod at pananabik. Ipinatong niya ang kanyang salamin sa mata at sinimulang basahin ang nakalimbag na numero. Alas 4:30 ng madaling araw, Nobyembre 23, 1999, isang tawag na tumagal NG 12 minuto. Hindi ito papunta kay Mateo at hindi rin papunta kay Miguel. Ito ay isang numero ng landline mula sa Forbes Park, isa sa mga pinakamayaman at pinaka-eksklusibong subdivision sa buong Pilipinas. Mabilis na ipinahanap ni Santos sa kanyang tauhan kung kanino nakapangalan ang nasabing numero noong taong iyon. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ang pulis na may dalang manipis na folder, bakas ang gulat sa mukha nito. Sir, ang numerong iyon ay nakarehistro kay Attorney Carlos Vargas. Siya ang punong tagapayo sa batas at pinakamatapat na kanang kamay ni Don Tomas Reyes sa lahat ng negosyo nito. Napahawak si Santos sa kanyang baba. Ang kanyang isip ay nakukumahog na pagdugtungin ang mabagong piraso ng palaisipan. Bakit tatawagan ng makapatid ang abogadong kanilang ama sa kalagitnaan ng gabi, lalo na sa mga oras na katatapos lang nilang patayin ang matanda? At bakit hindi man lang ito nabanggit ni Attorney Vargas noong unang beses siyang imbestigahan ng pulisya 13 taon na ang nakararaan? Walang inaksayang panahon si Santos. Kinabukasan ng umaga, kasama ang 2 pang investigador, nagtungo siya sa Forbes Park. Ang mansyon ni Attorney Vargas ay nakatayo pa rin, napapaligiran ng matataas na pader at mayabong na mga puno ng balete. Pagpasok nila sa loob, sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango. Si Attorney Vargas, na ngayon ay nasa 80 taong gulang na, ay nakaupo sa isang wheelchair sa gitna ng kanyang hardin. Puti na ang lahat ng kanyang buhok, kulubot na ang balat, at tila mahina na ang katawan. Ngunit nang magangat itong tingin at salubungin ang mga mata ni Santos, naroon pa rin ang talim at talino ng isang abogadong sanay makpaikot ng batas at katotohanan. Detektive Santos, Bati-NG, matandang abogado. Ang boses ay mahina ngunit may autoridad. 13 taon. Akala ko ay tuluyan na ninyong ibinaon sa limot ang kasong iyon. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo ngayong malapit na ang takip silim ng aking buhay? Inilapak ni Santos ang kopya ng telephone log sa ibabaw ng maliit na masang salamin sa harap ni Vargas. Iminuestra niya ang nakabilog na numero gamit ang kanyang daliri.
Alas 4:30 ng madaling araw, attorney, tumawag sa inyo si Miguel o marahil ay si Mateo. Hindi ko na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Alam ninyo kung anong nangyari ng gabing iyon, hindi ba? At tinulungan ninyo silang paktakpan ang krimen. Hindi nagpakitang gulat si Vargas. Marahan niyang inabot ang kape sa kanyang tabi, humigop ng kaunti at tumingin sa malayo. Tila tinatanaw ang nakaraan, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Gusto kong protektahan ang kumpanya, detective. Iyon lamang ang naisip ko noong nga oras na iyon. Ang pamilya Reyes ay may hawak na bilyon-bilyong pisong pamumuhunan, mga empleyadong umaasa sa kanila at isang imperyong pinahirapan naming itayo ni Tomas. Kung malalaman ng publiko na nagpatayan ang kanyang nga tagapagmana, babagsak ang nga shares namin sa merkado, mawawala ang lahat ng aming pinahirapan. Umiling si Santos, hindi makapaniwala sa malamig na katwirang naririnig niya. Kaya mas pinili ninyong protektahan ang yaman kaysa bigyan ng hustisya ang matalik ninyong kaibigan. Ano ang eksaktong nangyari nang dumating kayo sa mansyon? Pumikit si Vargas. Huminga siya ng malalim. Tila ibinubuga ang lahat ng bigat na 13 taon niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Nagising ako sa matinding pagiyak ni Miguel sa kabilang linya. Sabi niya, attorney, tulungan niyo kami, may nangyari kay Papa. Nang dumating ako, nakita ko ang dalawang magkapatid sa aklatan. Pareho silang balot ng dugo at nanginginig sa takot. Nakahandusay si Tomas sa sahig, basag ang likot ng ulo. Pinagmasdan ni Santos ang bawat kumpas ng kamay ng matanda. Hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Sino sa dalawa ang umamin na pumalo kay Don Tomas? Wala, sagot ni Vargas. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang investigador. Wala sa kanila ang umamin. Pareho silang nagtuturuan habang nakatayo sa harap ng bangkay ng kanilang ama. Sabi ni Miguel, si Mateo ang may hawak ng golf club. Sabi naman ni Mateo, si Miguel ang nawala sa katinuan. Hindi ko na inalam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala na akong pakialam doon. Ang kailangan ko lang ay linisin ang gulo bago sumikat ang araw. Ikinuwento ng abogado kung paano niya idinikta ang lahat ng susunod na hakbang ng magkapatid. Siya ang nag-utos kay Mateo na umalis muna ng bahay at magpakita sa logbook ng guwardiya upang magkaroon ng alibi. Siya ang nagturo kay Miguel na buksan ang kaha de hierro ngunit huwag kunin ang pera upang guluhin ang isip ng mapulis. Palilitawin na pumasok ang isang magnanakaw na hindi interesado sa kayamanan kundi sa paghihiganti. Siya rin ang nagutos kay Miguel na itapon ang Duguang Golf Club sa pinakamalalim na bahagi ng Pasig River at burahin ang bawat fingerprint gamit ang tuwalya bago ito tuluyang tumawag ng pulis ng alas 8 ng umaga. Lahat ng kalituhang naranasan ng kapulisan noon ay isang perpektong sining ng panlilinlang na idinirehe ng isang matalinong abogado. Ngunit paano ang piraso ng papel na nakita sa ilalim ng sofa? Ang may nakasulat na kung hindi mo ako mapapatawad, mas mabuting matapos na ang lahat. Kaninong sulat kamay iyon, attorney? Maring tanong ni Santos. Tumawa ng mapakla si Vargas. Ako ang sumulat niyan. Inilagay ko iyon doon upang isipin ninyo na isa sa makapatid ang nakonsensya, upang lalo kayong malito kung sino talaga ang may gawa. Nilito ko kayo, detective, at umubra ito. Nakalaya sila pareho. Hinawakan ni Santos ang braso ng kanyang upuan, nagtitimpi ng galit. Pwede kitang posasan ngayon mismo, attorney. Accessory to murder. Obstruction of justice. Mabubulok ka sa kulungan kahit ganyan na ang sitwasyon mo. Gawin mo, mahinahon ngunit buong tapang na sagot ni Vargas. Wala na akong pakialam. Ilang buwan na lang ang itatagal ko dahil sa kanser. Bago pa ako umabot sa piskalya, malamang ay patay na ako. Ngunit hindi iyan ang dahilan kung bakit inaamin ko sa iyo ang lahat ng ito ngayon.
Kuminang ang mga mata ni Vargas at unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa investigador. Ibinaba niya ang kanyang boses na tila isang lihim na ibinubulong sa hangin. Nang gabing linisin namin ang aklatan, nakita kong nakakalkal si Mateo at Miguel sa mga drawer ng kanilang ama. Balisa sila, pawis na pawis habang hinahalungkat ang bawat dokumento. Nang tanungin ko sila kung anong hinahanap nila sa kalagitnaan ng pagtakas, isa lang ang isinagot ni Miguel. Uminto si Vargas at mataling na chinichigan si Santos. Hinahanap nila ang bagong testamento. Natigilan si Santos. Bagong testamento, ibig mong sabihin. O detective, tumango ang matandang abogado. Nang hapong iyon bago siya pinatay, dumaan sa opisina ko si Tomas. Galit na galit siya sa dalawa niyang anak. Sinabi niyang tatanggalan niya ng karapatan sa mana ang buong pamilya. Ipinasulat niya sa akin ang isang bagong last will and testament at dinala niya ang nag-isang kopya pawi sa mansyon upang pirmahan ng gabing iyon. Nanlamig ang buong katawan ni Santos. Ang kasong ito ay hindi nalang basta tungkol sa pautang ni Mateo. Nalaman ng magkapatid na mawawalan sila ang lahat ng kayamanan at kaya nila pinatay ang kanilang ama. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay bumagabag sa isip ng investigador. Sino? Kanino iwan ni Don Tomas ang lahat ng kanyang bilyon-bilyong kayamanan kung hindi sa kanyang maanak? Tanong ni Santos, halos hindi makahinga sa pananabik. Ngumiti si Vargas, isang ngiting nakdala ng kilabot sa gulugod ng investigador. Sa isang tao na kailanman ay hindi ninyo pinahinalaan, detective. Sa taong posibleng nasa loob din ng mansyon ng gabing mangyari ang patayan. At hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang lahat ng yaman ng Reyes kay Elena. Ang pangalan ay lumabas mula sa mga labi ni Attorney Vargas na tila isang malamig at nakakapanindig balahibong sumpa. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Binabasak lamang ng mahinang kaluskos ng gatuyong dahon sa hardin ng mansyon. Napakunot ang noni Detective Santos, pilit inunawa ang bigat ng narinig. Kay Elena, sa kaisa-isa niyang anak na babae, ngunit paano kung sa kanya ipapamana ang lahat? Bakit nang hati ng yaman ng Reyes noong taong 2000, nakakuha pa rin ng tigda 20 milyong piso sina Mateo at Miguel? Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kulubot na mukha ng matandang abogado. Umubo ito ng mahina, hawak ang dibdib na unti-unti nang bumibigay sa sakit. Dahil nagtagumpay ang makapatid detective, nang dumating ako sa mansyon ng gabing iyon, matapos nilang linisin ang dugo at itago ang sandata, nakita ko silang may sinusunog sa loob ng siminea sa aklatan. Iyon ang bagong testamento. Hindi pa iyon napipirmahan at nanotaryo. Sa pagkawalan ng dokumentong iyon, ang kinilala ng korte ay ang lumang testamento kung saan pantay-pantay ang hatian nilang magkakapatid. Pinatay nila ang kanilang ama hindi lang dahil sa utang, kundi upang pigilan ang tuluyang pagkawalan ng kanilang mana. Kumuyom ang makamao ni Santos. Ang lahat ng pandaraya, ang pagpasa ng sisi, ang pagiyak sa presinto, lahat ay isang malaking palabas upang pagtakpan ang kanilang kasakiman. Kung alam ninyo ang tungkol sa pagsunok nila ng testamento, bakit hindi ninyo sinabi kay Elena? Bakit ninyo hinayaang manakaw ang dapat sana ay sa kanya? Tinitigan ni Vargas ang investigador. Ang nga mata nito ay may halong lungkot at takot. Sino ang nagsabing hindi niya alam? Detective, matalinong babae si Elena. Nang basahin ang lumang testamento at makita niya ang kakaibang kilos ng dalawa niyang kapatid, kinausap niya ako ng sarilinan. Sinabi ko sa kanya ang totoo. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Nahintay si Santos. Halos pigil ang hininga. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Ginamit niya ang sikretong iyon upang hawakan salig ang dalawa niyang kapatid sa loob ng 13 taon. Bakit mo ba inaakala na nagbigay si Miguel ng malaking halaga kay Mateo upang mabayaran ang utang nito? Dahil iyon ang utos ni Elena.
Siya ang nakokontrol sa yaman ng magkapatid mula sa dilim. Hawak niya ang kanilang kalayaan at kapalit nito, naging mga sunod-sunuran silang aso sa sarili nilang kapatid. Lumabas si Santos mula sa tahanan ni Vargas na may mabigat na dibdib. Ang pamilya Reyes ay hindi pamilya. Sila ay isang pugad na mga ahas na handang tuklawin ang isa't isa para sa pera. Ang ama ay walang awa sa anak. Ang magkapatid ay pumatay ng sariling dugo at ang kaisa-isang babae ay ginawang negosyo ang mismong krimen. Kinahapunan, naktungo si Santos sa isang sikat na ospital sa Makati. Sa pinakamataas na palapag ng gusali ay naroon ang marangyang opisina ni Elena Reyes Villanueva, na ngayon ay isa ng maimpluwensyang miyembro ng Board of Directors ng ospital. Nang pumasok si